isa mo ko nang nalipay nga gidala si Tatay Digong dito sa dahig. Siguro si Marcos na. Siguro si Speaker na. Sila na nalipay. Kita tanan nag-on. Busa. Ako naghangyo kaninyo na dapat maghahiusa ta. Kailangan na kita mga taga Mindanao. We should not be treated as second-class citizens of this country. Kung sila Pilipino, kita Pilipino mo. Parang gusto ba nila na sila ng permente maghubot sa atong panggobyerno? Anong gusto nila na sila ng permente magkukunin sa atong gobyerno? Kita taga Mindanao, wala ba tayong karapatan? Kasi hindi nila gusto buhian tuod kay balo sila na taga Mindanao, puro maayong tao. Una rin padayo sa mga yaw-yaw dere. Nangayo sa mga katahuran. Nangayo ang katahuran. Of course, sa atong pinalagang mayor. Pinalagang mayor nga buotan kaayo, batan-on, ug tugihan, ug dako pa kayo future sa iyahang karir sa politika. Ang atong pinalaga na si Mayor Jose Paulo Evangelista. Kauban po na ito, ang mga board members, sila board members, Krista Pinyol, Joseph Evangelista, ako giling barkada, kanyang ito pa. Kabataan ako pa may. Toto Calibara, Vice Governor, Efren Pinyol, ang atong incoming Governor, former Secretary of Agriculture, former Mindat Chairman, former Governor Emmanuel Manny Pinyol, ang atong mga incoming councilors. Dali lang ha, kasi ako ng kalimtan. Incoming city councilors of Kinabawan, Galin Lonsaga, si Boboy Palmones, si Mike Ablang, Jason Simong, ug kinig yun, ako kinig amigo, kauban ako ni sa trail sa Kabukiran, magmotor ni si Pipoy Dizon, ang makaboy, Nelson Katamko, Peter Salak, Morgan Milodias, Arnold Sumbiling, kauban po na ito si Vice Mayor Melvin Lamata, Vice Mayor Pug Sakdalan, kauban po na ito ang mga mayor sa mga silingan na ito ng mga lungsod, si Mayor Susing Sakdalan sa Alamada, akong kumpare Lito Pinyol sa Blang, Janjan Roquero, Eper Dinulan, sa atong kasi na ako nakalimtan ha, ayaw mo pang loob kung nakalimtan ako, pasensya rin yun kay Maura naghihati ang listahan sa atong tanan ng mga tagang Kinabawan o mga silingan ng mga lungsod nga niya karon maayong gabi. Ako gikan ko ng kampanya dito sa Visayas, pero pagtawag ni Pipoy Dizon, ingon siya nga, sir, kung makaalis na ba daw ka, ingon si Mayor, mali ka Kinabawan, kay doon kay prayer rally para sa kang Tatay Digong. Yung kumanha ko po'y, manikamot yung gana. Ano? Kay kini Kinabawan, importante kayo sa kong kasing-kasing. Dili lang tuod kay daghan gwapa dire. Kung dili gipanganak kay akong inahan. Ang akong inahan dili gipanganak sa Barangay Matiyo. Sa Barangay Matiyo dire. Dili gipanganak akong inahan. Usay ko po ibuantan ko. Tungod kay importante na lugar para kanako. Mga higala ko, mga kaigsuunan. Nakita
masiguro ninyo ang paghitabo karon. Nganong kamo nasakitan sa mga paghitabo? Nganong nahimo kaning pagdaog-daog nila sa atong Pangulong Duterte nga nahimo personal na kayo sa tuwa? Nganong? Tungod kitang tanan ng mga Pilipino nagamahal sa atong Pangulong Duterte, sa atong Tatay Digong, diba? Busa, kung makita nato kung giunsa nila, paglapas tanga, giunsa nila, pagbalik ang mga balaod, pagbalik ang mga proseso, giunsa nila pagyatak-yatak sa atong konstitusyon para lang matuman ang ilang gusto na mairis ang mga Duterte sa politika sa Pilipinas. Nabi na kayo, di ba? Ganon. Pagkahuman nilang dala kang Tatay Digong dito sa dahig, kaya balubog kung sa sunod lang buhaton, ilan na pong tanggalon, ilang tangtangon sa pwesto pagka vice presidente si Inday Sara. Di ba? Karon, pagbalik na mo karon sa Senado, kung makadaog magaling ko, daog ka ako! Daog ka ako! Mga banya pa ba ko ninyo? Mga banya pa ko nga. Sugod, dahil mo kawatay senador kagigas Mindanao. Hindi kita mo sugod. Kagawatay senador kagigas Mindanao. Sa mutang daog-daogon ng mga tawhana na. Nabinulukog na. Busa! Maning kamuta. Si Inday Sara na po ang next target nila. Kami gina-target nila. Ako, si Senator Bongo, o gantanan nga mga kandidato sa PDP Laban, naningkamot yun na sila nga di may makalusot kay para hapsay kayo nilang pagtanggal kang Inday Sara sa mga vice presidente. Gusto ko mo? Dili. Busa ako naghahangiyo kaninyo. Hindi. Kinasingkasin ng hangyo. Isip mga silingan ka mo. Kaya ako taga Davao Sur naman ko. Yan naman ko Digo, Santa Cruz. Hangyo lang po ninyo mga silingan. Unta, magkahiusa ta. Suportahan nato ang line-up sa PDP Laban. Both straight PDP Laban! Kailan? Kinahanglan lang nila o 16 kabuto para matanggal si Inday Sara sa pagka-vice presidente. Ang senador 24, kung makakuha silang 2/3 vote of the Senate, which is 16 votes, tanggal na si Inday Sara. So, para dili na makuha ang 16 kabuto, kinahanglan kita dunay siyam na dili mo boto. So sa pagkakaroon, kung makalusot man o galing si Senator Bongo, ako, ang isa pang kauban na to si Binoy, Senator Robin Padilla, tulong na yung taon ni. So di yun may makakuwag siyam. Pero kung kining gi-endorso ni Tatay Digong, kadoog ba siguro mo, bisag na priso na siya. Ang iyag yung concern, tabangi ang tao na akong line-up sa PDP Laban, mo yung gipabot ka na to, di ba? Gi-endorso ni Vice President Inday Sara, kaming napulo ka mga PDP Laban. Senator Bongo, ako, Philip Salvador, Attorney Bundok, Jimmy Bundok, si Attorney Congressman Marcolita, Philip Salvador, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, o si Dr. Maritis Mata. Napulo plus isa na si Inday sa Robin Padilla, 11. Kung 11, bisa pag-unsaon nila, dili na matanggal sa pwesto si Inday Sara. Magkahiusa kita, mga kaigsunan ko.
Kaya kung di tamo kayo sa luoy kayo tadi sa Mindanao. Mga tambalos-los ng mga tao dito. Ang sugod pa mong permite na tayo daog-daogon. Karon, kung magawas ng wala sa ICC, batok ka na ko. Kung naman si Presidente dito, ilan ikulong. Kung magawas ng waran, laban ka na ko. Kaysa may mong volunteer na nga, itago ko ninyo sa inyong balay. Ay, kadaghan. Kadaghan. Rosa, pagbantay mo. Kung nanay waran, magbalin-balhin ko sa iyong balay. Dili ko sinapawan ng tago. Ha? Magbalin sa iyong balay. Dita mo sa utik, wala mo ginatong girecognize ng jurisdiction sa ICC. Wala mong yun sa kung saan nato dili lang kamembro. Nanong nahimo nila to kay Pangulong Duterte? Nano? Tungod sa ilang kahakog sa poder sa gobyerno. Ilang gihimo kanto kay Presidente Duterte. Bisag klaro na kayo. Moingon sila pag hearing namo, Senate hearing. Yes, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Hindi namin sundin yung warrant ng ICC. Hindi namin recognize. Pero we are bound by our treaty, by our obligations with the Interpol. Bakit ang balus-lus na explanation, no? Wag! Bisa pag 10-6 ka, di na mo ito, wala explanation na. Ngano? Wala i-recognize ang ICC kay dili na tampong bro. Pero, ilang o sa may warrant nga dala ang Interpol, di ba gikan sa ICC? O nga mo sunod man kasi gusto sa Interpol, pila na may magbaliban. Mayroon ka, sorry Interpol, we cannot implement your warrant because we do not recognize the jurisdiction of ICC over the Philippines. Inanala ka simple. Pero sa gihimo nila, nag-andam pa sa dagang aeroplano para siguro yun kabiyahe. Kita, kung kita mo hangyo sa Interpol, o napa o, kalawan yung taga kinapawan. Si Colonel Hector Grijaldo, taga kinapawan na, usaka kuan na opisyal, buutan o ligdong na dili gyud pwedeng diktahan. Tanawa hantod karon nakakulong gihapon. Usa na mahustisya karon sa atong nasod. Ang tarong nga opisyal gikulong gihapon. Hangtod karon tanawa nakakulong. Ngano? Kay dili nila madala, dili nila madiktahan na isulti ni Grijaldo dito sa hearing nila sa Quadcom o sa Comcom na dili nila madawat na dili mo sugod si Grijaldo nga ilang diktahan mo di mo isulti ha ingon nimo na si Presidente Duterte, si Senator Bato, si Senator Bongo mo na involved sa pagpanghatag ng mga premyo kung kisay makapatay. Lus ano mo premyo man ko nga kabaho man sa polis na di ba? Ilang ikulong doon kay di na madala ang mga ligdong na tao mo na ilahan karong gikulong o kisay ilang ituan kanto mga dating mga drug lord protector tanawa si Kerwin Espinosa drug lord ilahan ituan para lang yun himong testigo naghahapon sa daw nagdrama-drama nagpapusil-pusil dito ang buwag para inom ko nung para magkakahod muto tinunto usap ni gobyernohan ang ituan mga drug lord ang ipangkulong ang mga tarong ka-opisyal tarong ka-opisyal taga kinapawan si Colonel Grijaldo susubra na lang ang pakita mo karon di na nato madawat ako isip inyong representante sa Senado representante din sa Mindanao ako gayud mo barong musukol yung kami sa magsinumbagay patang yawaan ninyo dahil yung muna ko atasan di na magpadaw-daw kalawa beside in contempt namo ni Senator Amy Marcos last hearing
ambasador ko no. Nga himo na to nila para lang yun siguro nga madala si presidente sa dahig. Gi-contempt na mo. Kunya, pagka mag-contempt, wala pirmahi ang among contempt order. Gibauli. Usaan na lang ni. Usaan na lang. Musa ko ligahangyo ginyo. Kaya balo nyo, si Tatay Digong, wato'y lain nga gipangandoy. Ako mo ang kong gigunin ha, pagkahumo sa iyang 6 years nga pagka-presidente. Duawa ang iyang balay dito sa Davao. Kung unsay sitwasyon. Parte mo lang ihapon, huwag mo usap. Niagi na nag-presidente for 6 years. Muangkon ko, mas wapo pa akong balay. Kaysa balay ni Tatay Digong. Hindi ko ba siya, sagdi lang ba ito, gwapo yung balay. Kaya ako, mayor naman ko. Ikaw, pulis man ka. Kabalay yung kagwapo. Nagayagan ko na. Pero, kantong gihimo niya nga war on drugs. Ang katuyuan ko niya, kaya ba naman siguro mo sa katuyuan, di ba? Nakita niya, naingon siya, pagkadaog niya, pagka-presidente. Gingnan ko niya, bato, tanawa na ko ng sitwasyon. Ang mga kabataan, mura nagbuang, partidiganan ng adik. Musugot baka nga mabot ang panahon nga mga kabatanunan maglakaw-lakaw din ha nga mura nagsumbi na kinadaot na sa droga. Musugot baka? Kung dili, siyempre kong sugot. Ikaw musugot baka? Na ang mga lugar doon na mga probinsya diri sa atong nasod na kontrolado na sa mga drug lord. Sila na magdesisyon kinsa pwede mamahimong gobernador, congressman, mayor, konsihal tungod sa kadaghan nilang kwarta nagikan sa illegal nga droga. Sila na ang makapagdesisyon kung kinsa pwede. So hapit na ta mamahimong narco state. Kung sabot pasabot sa narco state, ang usa ka nasod nga gikontrol na sa droga. Dili na ang nasod ang nagkontrol sa droga, kundi ang droga na ang nagkontrol sa nasod. Musugot pa ka niya na, dili na gising. Kau, musugot mo! Musa, gihimo niya, sige, mag-war on drugs na. Bigyan nato ni tanan mga pistihan eh. Mauto, giyumirita na mo. Gihimo niya ang tanan para pagmalinawon ang nasod. After 6 months sa among war on drugs, usa nita mo, bisag asa ko maglakaw-lakaw sa Tibok, Metro Manila. Adto ko sa Matondo, adto ko sa Payata, sa Quezon City. Bisag asa ko mo adto, usa sulti sa mga tao. Mingon ng mga tao, sir, daghan kayo salamat sa gihimo niyong war on drugs. Tungod kay kadiadto hadlok may mugawa sa among panimalay. Kay daghan kayo nagkalat nga mga adik, mga poser, mga kriminal. Pero karon baligtad na sir. Kami na naglakaw-lakaw sa kalsada. Ang mga adik, mga kriminal, nagsipagtago na, nagsipaglayasa na sir. Tungod kay nahadlok sa inyo. Sagbutan sa Simona ni amahan nagipatay ang asawa gipanggilitan ng liog sa mga anak na tulo ka mo patay tanan daghana nagkalat ng krimen ug karon ang problema karon ka ng kidnapping sobra na grabe ang kidnapping kung wala mo kibalo ang kidnapping karon daghana kay mga dagko nga mga magnet dito sa Manila nga gipang-kidnap o gipatay pa. Kay ngano kana indicator na di na mahadlok ang mga kriminal sa atong gobyerno. So saan na lang ni? Ako naghangyo kaninyo inyo kami suportahan tungod kay wala na mo gihimo ni Pangulong Duterte ito para kami mudato, para kami magkakwarta. Gihimo na mo itong war on drugs para masalba ang kinabukasan sa atong mga kabatanunan. Gihimo na mo ito para dili mamahin
gipalos ang Presidente Duterte. Ilang gibiyahe, ilang gibalhog dito sa dahig. Inala ba ang mga Pilipino? Ang atong kapwa Pilipino, ug sa Tagalog pa, ipagkanulo natin sa mga dayuhan. Di ba? Sulti sa itong konstitusyon. The primary duty of the government is to serve and protect the people. Di pinsahan mo ang imo mga katawan. Dili mo ihatag sa mga banyaga. Kung doon na sa isala, mag-file mong kaso diri sa itong mga korte. Kaya tumbangon na ni Pangulong Duterte. Gano'n mo na sa mga file ng kaso? Tungod kay wang silang ebidensya. Puro lang propaganda ang gihimo ng mga tambaluslos na. Bisa mo saan nagyaw-yaw. Dili madawat ang ilang kaso sa korte. Tungod kay kulang sa ebidensya. Ang uban na ilang gipang-claim, nagipang-patay ko no, naghilak-hilak na. Buhi pa ko, anong naabo ko'y picture niya, yapi mo yung patay. Kaya nga no, pakita lang picture po ng paghila dito sa taga-ICC. Ang mga taga-ICC po, mga uplok ang dagko, ito ubon. Mga higala, ako, huwag hangyo pa ninyo, isa pa ka-request. Unta, ako hangyon kamutanan. Nakitang tanan, atong usaman sa akuan nyo ng pangadji. Pangadji, di ba? Mga liyupo, mga jita, mga jit, bulanon, maguna. Bulanon, mga liyupo ta, mag-ampo ta sa labaw makagagahom. Unta, si President Duterte makauli na. Mag-ampo ta, naunta, tagaan sa labaw makagagahom. Si President Duterte, o igong panglawas. Unta ang iyang health, ang iyang panglawas, piskay firme para malusutan niya ng mga pagsubok, mga trials, nga mga pagsulay nga yatubang niya karon. Daghang kayong salamat.